Hello guys! So, pang thumbnail natin yan, diba? So, hello once again for another Daily Bread for July 15. Ang title po nito is Confident Prayer. So, ready na ba mga kapatid? So, start na natin. Having tried for years to have a child, Richard and Susan were elated when Susan became pregnant. Her health problems, however, posed a risk to the baby, and so Richard lay awake each night praying for his wife and child. So there's a couple again, Richard and Susan, kung saan matagal na nilang tinatry magka-baby, and finally nagkaroon nga, nabuntis nga itong si Susan, pero may catch naman, medyo masela ng kanyang pagbubuntis. Kaya itong si Richard is, ang ginawa, nagpipray siya every night for the safety of her for the safety of her wife and yung baby nila. And then one night, Richard sensed he didn't need to pray so hard, that God had promised to take care of things. So, bigla na lang isang gabi na paisip si Richard na hindi niya naman daw kailangan mag-pray ng grabe or every night siguro para i-grant yung wish. Kasi alam niya na nag-promise sa kanya si God na ibibigay sa kanya yung kahilingan niya, which is magka-baby nga. But a week later, Susan miscarried. Oh, so nakunan si Susan, yung asawa niya. Richard was devastated. He wondered, had they lost the baby because he hadn't prayed hard enough? So, yun nga, after niyang maisip yon, na sense niya na hindi na kailangan mag-pray ng mataimtim o grabe na pag-pray para lang sa safety ng kanyang mag-ina. And then, dumating ang araw na nakunan nga yung asawa niya and napatanong siya, nakunan ba yung asawa ko dahil hindi siya nagdasal ng mataimtim? Yun yung napaisip niya. So, on first reading, we might think today's parable suggests so. In the story, a neighbor, sometimes thought to represent God, only gets out of bed to help the friend because of the friend's annoying persistence. So this is the Luke 5 to 8. So basahin natin guys yung Lucas 5 to 8 in Tagalog. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, halimbawa, pumunta kayo sa kaibigan ninyo isang hating gabi at sinabi sa kanya, kaibigan, pahiram naman dyan ng 3 tinapay. Dahil dumating ang isang kaibigan ko na galing sa paglalakbay at wala akong maihain sa kanya. Sasagot ang kaibigan mo mula sa loob ng bahay. Huwag mo na akong istorbohin. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng mga anak ko. Hindi na ako makabangon pa para bigyan ka ng kailangan mo. Ang totoo, kahit ayaw niyong bumangon at magbigay sa inyo sa kabila ng inyong pagkakaibigan, babangon din siya at magbibigay ng kailangan ninyo dahil sa inyong pagpupumilit. So, sinasabi dito na kahit na sinabi niya yon ng kaibigan niya na hindi na ako babangon para sa'yo kasi nakahiga na kami, matutulog na kami, etc. etc. Pero dahil nagpupumilit ka, magbibigay at magbibigay pa rin siya. Parang yung ganun yung sinasabi dito. And then, tuloy natin. But biblical commentators like Kline Snodgrass believe this misunderstands the parable. So, mali ang pagkakaintindi natin dito. Its real point of being that if neighbors might help us for selfish reasons, how much more will our unselfish Father? We can therefore ask confidently, this is the verse 9 to 10, basahin natin yung 9 to 10. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo sa Diyos at bibigyan niya kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang inyong hinahanap at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat lahat ng humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay makakakita,
At ang kumakatok ay pinagbubuksan. I love that verse. Lagi kong na-applyan sa buhay ko. So, wag matakot. Kung nasa pecha de peligro ka, tapos napapaisip ka na, nahiya akong manghingi, nahiya akong humingi ng tulong. For example, sa mga kapatid mo. Pero, ano yung hiya? Pag sa tabi kung importante naman ang pangailangan mo, diba? Kumbaga, humingi ka lang at ikay bibigyan. Nangyayari sa akin yan, hihingi ka at unexpectedly talagang nagbibigay. God is good all the time. Knowing that God is greater than flawed human being. He isn't the neighbor in the parable, but the opposite of him. So parang iniisip niya dito, di ba kanina, na dahil ba hindi siya nag-pray ng mataimtim, kaya nawala yung anak nila? Hindi siya ganon. Hindi ganon ang ating Panginoon. Kundi siya yung total opposite ng sinasabi dito na neighbor, na nagbigay lang dahil napilitan, dahil sa pangungulit mo. Hindi ganon ang ating Panginoon, guys. So sabi dito, basahin natin yung 11 to 13. Kayong mga magulang, kung ang anak nyo ay humihingi ng isda, ahas ba ang ibibigay ninyo? At kung humihingi siya ng itlog, alakdan ba ang ibibigay ninyo? At kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga humihingi sa kanya. Wow, di ba? God is so good talaga. So, sinasabi dito, guys, may anak ako. For example, nanghingi ba yung anak ko ng itlog? Bibigyan ko ba siya ng alakdan? Syempre, hindi. Pag nanghingi siya ng tinapay, bibigyan ko ba siya ng hindi tinapay? Syempre, hindi. Dahil mahal ko anak ko. Ano pa ang ating Panginoong Diyos na pag tayong humingi? Binigay niya nga sa atin yung grace, diba? Yung salvation, guys. Binigay niya sa atin yun ng walang kapalit. Ito pa kayang hiningi. Kaya hindi totoo na dahil hindi ka nagdasal ng taimtim, isasabihin mo na dahil hindi ako nagdasal ng taimtim, kaya hindi natupad tong pangako, kaya nakunan yung asawa ko. Hindi gano'n ang Panginoon, guys. I don't know why you lost your baby, I told Richard. But I know it wasn't because you didn't pray hard enough. God isn't like that. Diba? God isn't like that. So ito, guys, pwede nyo itong pag-isipan yung mga tanong na to. If the neighbor in the parable represent God, what does it suggest God is like? If verses 11 to 13 clarify the parable, what then God is like? So let's pray. Father, today I bring you my needs and the needs of my others and the needs of others. Confident that you'll hear and answer, and grateful that it's your goodness and not my words that count. So that's it for today's daily bread, guys. I hope marami kayong natutunan from the Bible and the Word of God. So super nice, diba? Nang napag-usapan, that's a confident prayer. And so patuloy lang sa pagdasal, mga kaibigan, mga kapatid. And that's it. Thank you so much for watching. Till next time.